11:30 ng gabi, December 28, 2025, sa Valday residence ni Vladimir Putin sa labas ng Moscow. Dito nagpapahinga ang presidente kasama ang kanyang pamilya matapos ang isang marangyang selebrasyon. Sa labas, ang multi-layered defensive network ay nananatiling aktibo at laging handa sa loob ng maraming taon. Itinuring ang lokasyong ito na hindi kayang pasukin. Ito ang tinaguriang absolute anti-UAV zone ng Russia. Ngunit ngayong gabi, ang mga defensive layers na nagkakahalaga ng 10-10 milyong dolyar ay may kakaharaping hindi nila inaasahan. Isang low-altitude combat UAV team na gumagamit ng mga taktika at custom-built algorithms ng Ukraine. May 26 na milya ang layo, sa taas na 56 feet lamang. Isang kawan ng Ukrainian FP2 UAVs ang papalapit. Isinasagawa nila ang isang pre-programmed ghost chain tactic. Ang kawan ay pumapasok mula sa tatlong direksyon sa isang triangular attack pattern. Sa kabuuan, mayroong 20 FP2 drones. Bawat isa ay may habang 23.5 inches at bigat na 11.7 pounds. Bawat isa ay may dalang 1.5 pound shaped charged warhead. Wala silang tinitransmit na data, walang data link, walang RF emissions. Umaasa lamang sila sa inertial navigation at vision-based guidance. Ang Southwest Group na may 12 UAVs ay tumatawid sa Tiver-Valday axis, lumilipad sa baba ng 65 feet. Ginagamit nila ang mga kagubatan, anyong tubig, at irregular radar reflections para hindi agad mapansin. Ang Southern Group naman na may 10 UAVs ay bumabaybay sa Lake Seliger, malapit sa shoreline. Ang bilis nila ay nananatili sa 58 hanggang 60 miles per hour. Ang taas ng lipad ay hindi lumalagpas sa 115 feet. Ang kanilang ruta ay direktang nakatutok sa Wadised na airbase, isang mahalagang kuta sa ilalim ng Sudan Armed Forces SAF. 14 na milya sa hilaga ng sentro ng Khartoum. Lahat ng drone ay naka-dark mode, walang emissions, walang identification signals, at walang active reflection, maliban na lamang sa ilang decoy units na idinisenyo para maglabas ng chaff o gumaya sa radar signatures. 11:14 ng gabi, habang ang kawan ay 25 milya pa ang layo sa target, nagsimulang makadetect ang Padlet K1 radar sa Valday Command Center. Nakita nito ang mahihinang signal mula sa timog kanluran. Ang mga kontak na ito ay nasa taas na mababa sa 98 feet at gumagalaw sa bilis na 59 mile per hour. Itinuring itong mahirap kilalanin, ngunit sapat na para mag-trigger ng level 2 alert sequence. Habang sinusuri ng mga operator ang mga parameter, isang biglaang malakas na signal ang lumitaw mula sa loob ng kawan. Isang decoy UAV ang naglabas ng 800 ultralight aluminum chaff strips. Bumuo ito ng isang makapal na jamming cloud na mukhang isang malaking target, katulad ito ng isang attack helicopter gaya ng Ka-52. Sa mga control screen, ang chaff cloud ay umiikot at nagbabago ng anyo na parang isang buhay na kawan. Agad na nag-react ang automated logic ng Panchir at napagkamalang high-value target ang cloud. Isang 57 E6 missile ang pinakawalan mula sa Southern Battery. Ang bilis nito ay Mach 28 sa layong 9.3 milya. Nawala ang target ilang milliseconds bago ang impact. Inirehistro ng system ang isang matagumpay na intercept sa loob ng control room. Naghiyawan ang mga operator. Isang paunang ulat ang ipinadala sa Novgorod. Isang malaking UAV ang na-neutralize na may kill probability na 97%. Habang ang Russian air defenses ay nakatuon sa malaking chaff cloud. 6 na totoong UAV mula sa Southwest Group ang tahimik na nakatawid. Dumaan sila sa ilalim ng mga puno sa taas na mababa sa 49 feet. Walang sensor ang nakadetect sa kanila dahil ang lahat ng electronic eye ng Russia ay nakatuon sa radar Phantom na nilikha ng Ukraine. Mula sa kabilang direksyon, narating ng Northern Group ang gilid ng Lake Valday. Isang UAV ang panandaliang umakyat sa 92 feet sa loob ng 3 segundo. Sapat na ito para malampasan ang mga puno at matrigger ang optical sensors bago muling nagtago. Imbes na GPS, sinusuri nito ang shoreline reflections at terrain geometry para itama ang kanyang kurso. Sa Valday Command Center, iniutos ng isang duty major na ilipat ang lahat ng Panchir systems sa semi-automatic mode. Kailangan na ngayon ng manual authorization ng tao bago magpaputok imbes na full AI control. Ang desisyong ito ay lumikha ng isang 330 feet engagement gap, sapat na oras para makalusot ang kawan ng mga drone. Ang unang defensive layer ay matagumpay na napasok, hindi sa pamamagitan ng puwersa kundi sa pasensya. Sa loob ng 11 buwan,
Pinag-aralan ng Ukrainian military intelligence ang radar behavior at logic ng Pancher. Bawat pagkaantala at pag-aalinlangan ng mga operator ay isinama sa UAV AI training models. Ang resulta, ang mga drone na yari sa plywood na wala pang 2,000 ang halaga ay nalinlang ang air defense na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Kung ang Pancher ang nagsisilbing iron shell ng Russia, nahanap ng Ukraine ang siwang sa pagitan nito. Isang UAV mula sa Southern Group ang nag-activate ng false thermal shadow. Naglabas ito ng infrared signature na katulad ng isang maliit na diesel engine. Sa loob ng 5 segundo, isang lakeside IR sensor ang nakapagtala ng mechanized ground contact. Muling natuo ng pansin ng mga Russian sensor sa maling direksyon. Sa loob lamang ng 4 na minuto, 2 beses na nalinlang ang early warning system ng mga bagay na hindi naman totoo. Halos 620 milya ang layo sa Odessa. Pinapanood ng UAV coordinator ang flight paths. Hindi lang siya nanonood ng labanan. Pinagmamasdan niya ang isang maingat na inayos na domino chain. At katatapos lang itulak ng Russia ang unang pyesa, 11:16 ng gabi. 3 UAV mula sa Southwest Group ang humiwalay sa formasyon. Bumuo sila ng isang shallow arc sa paligid ng southern flank ng residence. Samantala, ang Northern Group ay sumulong sa likod ng Pine Line malapit sa mga underground power cables. Ito ang mga zones na karaniwang protektado mula sa radar dahil sa interference risk. Sa puntong ito, hindi pa rin matukoy ng Padlet K1 ang mga contact. Nakakakita ang mga Russian operator ng mga hindi kilalang bagay, ngunit hindi sigurado kung UAV, ibon o thermal noise. Ang signal ay pabago-bago at hindi sapat para magbigay ng engagement authorization. Sa katotohanan, ang mga totoong UAV ay lumilipad ng napakababa at gumagamit lamang ng low power LiDAR para sa navigation. 11:70 ng gabi, isang Deco UAV sa Southern Group ang nag-activate ng Ghost Flare mode. Naglabas ito ng infrared burst na tila isang mabilis na high energy object. Agad na nakadetect ang IR sensors ng Pancher ng isang anomaly. Ngunit sa taas na mababa sa 33 feet, halos imposibleng malak ang target. Sa sandaling ito, ang buong detection network ay nalito at hindi makapagdesisyon. Ang mga signal ay malabo at ang mga target ay hindi maklasify. Naantala ang mga utos para magpaputok dahil sa internal safety rules ng Russia laban sa pagtira sa mga hindi kilalang bagay. 11:18 ng gabi, 6 na totoong UAV ang pumasok sa 2.8 mile zone. Ito ang distansyang kailangan para lumipat ang FP2 drone sa optical target lock mode. Tinukoy ng mga sensor ang mga reference points, isang command node, satellite antenna at ang pangunahing villa. Bawat isa ay minarkahan bilang mga target. Sa parehong sandali, 3 karagdagang UAV ang biglang bumilis at umakyat sa taas na 98 hanggang 131 feet. Hindi sila aatake. Isinasakripisyo nila ang kanilang sarili. Naglock ang mga radar at humarap ang mga Pancher turret sa kanila. Muli, ang air defense layer ay kumagat sa pain. 11:90 ng gabi. Sa loob ng control room ng main villa, lumitaw ang isang alerto. May abnormal activity sa loob ng air defense perimeter. Inirekomenda ng isang opisyal ang level 2 evacuation para ilipat ang presidente sa isang mas ligtas na underground shelter. 11:20 ng gabi. Isang UAV mula sa Northern Group ang lumampas sa huling tree line at infrared fence. Nagpadala ito ng laser directional confirmation sa Odessa na ang target ay nasa damage radius na. Ang huling bahagi ay magsisimula na sa loob ng ilang minuto. Sa Odessa, ang UAV grid display ay lumipat na sa lock-on preview. Ang mga optical feed ay nakatutok na sa 3D terrain model ng estate. Bawat gusali at sulok ng bakuran ay may mga priority markers. Ayon sa AI assessment, kung hindi maharang, 4 sa 6 na UAV ang makakarating sa target sa loob ng 2 minuto at 50 segundo. 11:22 ng gabi, isang Russian ground recon sensor sa kanluran ng Lake Yuzen ang nakadetect ng magnetic anomaly. Isa itong klasikong indikasyon ng mga low altitude metallic objects. Halos kasabay nito, ang mga seismic sensors sa ilalim ng lupa ay nakapagtala ng vibration na katulad ng sa mga UAV. Ang mga alerto ay agad na ipinadala sa isang malapit na Pancher S1 unit. Isang batang duty officer ang nag-aral sa display. Hindi ito mukhang mga ibon. At masama pa rito, walang IFFF response. Isa itong red flag. Hindi na siya naghintay ng utos. 11:22:71 gabi, inilipat niya ang system sa automatic combat mode.
Ang lokal na air defense ay naging autonomous sa pagdetect at pagpapaputok. 3 Pantsir launchers ang nag-synchronize. Isang Southern battery ang nakakuha ng mahinang IR lock sa 2 paparating na UAV. Nagpaputok ang mga 30mm cannons. Ang mga tracer rounds ay gumuhit ng V-shape sa madilim na langit. Ang unang UAV ay tinamaan at sumabog sa ere. Ang mga labi nito ay nahulog sa kagubatan. Ang pangalawang UAV ay sinubukang umiwas sa pamamagitan ng pagbaba sa 33 feet, ngunit huli na ang lahat. Ang isa pang Pantsir battery ay nagpakawala ng 6 na C-27 E6 missiles, 11 Sigo-23 Sigo ng gabi. Isa pang UAV ang sumabog sa ere. Ang pagsabog ay lumikha ng electromagnetic disturbance na nagpilit sa ibang drones na maghiwa-hiwalay. Sa sandaling iyon, na-activate ang Russian EW countermeasures. Isang Pole 21 station ang naglabas ng wideband pulses para guluhin ang navigation ng mga drone. 3 UAV ang nawala sa kurso. Ang isa ay bumangga sa puno sa gilid ng lawa at sumabog. Ang isa naman ay nagkamali sa pagbasa sa istruktura at bumangga sa isang technical building. Isa na lamang UAV ang natira mula sa Northern Group. Nakalusot ito sa pagitan ng 2 jamming stations at pumasok sa isang radar dead zone. Ang distansya sa pangunahing target ay mas mababa na sa 590 feet. Sa screen sa Odessa, isang berding tuldok na lamang ang natitira. Ito ang Echo 7. Ang huling nabubuhay na UAV. Nasa taas ito na 26 feet lamang at walang inilalabas na emissions. Ang bilis nito ay nasa 105 miles per hour. Ang distansya sa main Valday Villa ay 0.75 milya na lamang o kulang sa 25 segundong lipad. Sa layong 230 feet, isang Northern Pantsir ang sa wakas ay nag-react. Humarap ang taret nito, ngunit huli na ang lahat. Nalampasan ng Echo 7 ang unang bubong. Ilang sandali pa, narating nito ang main villa kung saan nanunuluyan ang Russian President. Ang natitirang distansya sa kwarto ay 130 feet na lamang. Hindi bumangga ang UAV sa dingding. Umakyat ito sa taas na 49 feet at sumabog sa itaas ng bubong. Ang pagsabog ay lumikha ng pressure na nagbasag sa mga salamin at sumira sa ilang bahagi ng bubong. Nag-trigger ang mga alarm sa buong compound. Walang namatay at walang malalang pinsala sa istruktura. Nang sumabog ang Echo 7, walang nasaktan. At sa technical na aspeto, nagawa ng Russian Air Defense ang misyon ito na harangin ang halos lahat ng UAV. Ngunit hindi iyon ang punto. Ang punto ay may isang drone na nakalusot at sumabog mismo sa tabi ng pangunahing tirahan. Ang pag-atake ng Ukraine noong gabi ng December 28 ay kakaiba sa mga nakaraang operasyon. Hindi nito layuning sirain ang mga pasilidad o pumatay ng tao. Ang bawat UAV ay may maliit lamang na charge na sapat para makasira ng sensors o lumikha ng electromagnetic effects. Ang tunay na layunin ay ang pagpasok, hindi ang pagwasak. At ang mensaheng iniwan nito ay mas malinaw pa sa anumang diplomatikong pahayag. Walang lugar ang ganap na ligtas. Walang defense system ang perpekto. Ang Valday, na matagal nang itinuturing na hindi mapapasok, ay nagapi. Kahit isang UAV na lumilipad sa mababang altitude ay nakalusot sa lahat ng defensive layer. Para sa anumang military doctrine, isa itong direktang sampal sa ilusyon ng pagiging invulnerable. Isang paalala na wala ng lugar na tunay na ligtas. Kahit pa sa mismong higaan ng pinakamakapangyarihang tao sa Russia,